Gusto ni Trimmer para sa draft. Ako personally, mas trip ko yung sa Aurora. Kung isipin kasi, ito yung lineup ng TL eh. Nag-iba lang yung roam. Farsa, Fredrin, Lapu-Lapu, tapos Granger. Laging iniiba lang yung roam. So, tingin ko, this works na. Ang daming beses na pagana to eh. So, I think I'm gonna favor Aurora in this one. Ikaw ba? I'm gonna go with Liquid. Okay. So, 50-50. patas ang hakbang ng lahat. Pero dito sa Cuneta, may sari-sarili silang boto. Ang unang hakbang para maging immortal. Casters, it is time to take the stage. Magsisimula na ang pinakaunang laro ng ating Best of 7 Grand Finals between Team Liquid Philippines and Aurora Gaming. Payasan na mga papayasan, pusuan na mga pinupusuan dahil makikita na natin ang lakas ng Pinas. Mahaba-haba itong araw na to para sa mga MLBB at MPF fans, mga super fans natin na nagsisigawan na ngayon. Dito magkakasukatan kung sino ba ang mas may matibay na puso. Simula pa lang nagkalabasan na kagad ng alas. Dalawang utility jungler sa magkaabilang kupunan. Carl and Demon, kahit walang assassin, gusto nila muna makuha yung momentum sa early game. At nakakatuwa nga rin makita na si Light ay kumuha na rin agad ng isa sa kanyang mga all-time signature pick na Franco dito. In game 1 pa lamang, talagang ayaw nilang ibigay yung momentum na napaka-importante in this best of 7. Nakuha yung Naagaw yung Lito Wanderer, isang hook mula kay Light. And ito yung nakikita natin lagi sa laro ng Aurora. Napaka-laki ng importansya ng control sa river. Kasi dito mo rin masisimulan talaga yung pag-rotate ng mga jungler. And for TLPH, ganun din naman yung itsura. Kaya naman both sides, makikita natin papunta sila sa XP. River control is everything for these two teams. Napaka-traditional nga kung titignan yung mga compositions na napapanood natin dito yung game number 1. May tank jungle ka sa dalawang junglers at meron kang mga marksman sa gold lane. Parang wala masyadong nagbago kung ikukumpara sa mga unang araw ng ating playoffs. Silip muna tayo sa ating Infinix in-game equipment. Maagang tier 2 boots para dito kay Light. Yeah, rapid boots para mas mabilis siya makagalaw sa river. And ganito na rin yung nagiging takbo ng early game natin. Very classic approach na to na yung mga roamers sinasamahan yung kanilang mga junglers kasi may nakukuha pang extra gold and XP and then pupunta sa may middle lane para i-clear yung second wave and then lahat sila magmamadali papunta doon sa XP. Kaya naman kanina pa nakabantay dito si Light pero naunang makabalik sa mid si JP. May pumistuhan na ginagawa na rin ang Team Liquid Philippines. Hahatake na sa kanilang puder yung unang pag-go na laban na ito. Inaantay na rin si Carlito. Pwesto sila dun sa long push. Gugulong na si Carl, ha? Level 4 na si Sanford. Lalapit si Carl Casey. Mahanap si Demon Kite. RWM Edward! Okay, Feather Nursing naman isasagot ni Yume sa may panalikod. Mapapatay pa si Sanji. Flicker 10. Napahalan na kagad ito si Demon Kite. Save by Edward. Si Sanji na naman inindikan. Nakabawi din naman si Yume. Pero dalawa tumumba sa kanilang panig. Cyclone Eye. Susubok makaligtas. Light! Pwede yung hook! Tumama pa sa tama-tawa si Carlito yon. Pinapag-insaman po. Sumama na rin si Oheb. Nakabawi din sila. Madugong early game ang ating nararanasan. 2 minuto pa lang, may 5 kills na. At mukhang madadagaw ng parang isa. Pero hindi na, matutuloy pa. Turtle na muna ang usapan. Grabe yung palitan dito. Pero si DK ang nagwagi. Lamang nga naman sa retrihan yung Fredrin. Oo, tsaka wala din kasi hindi na umabot si Carl TZ. What a punish coming out from Aurora. Naging maganda yung simula, yung setup ng TLPH. Alam nila medyo delay yung turtle take dito ng Aurora kaya nagmadali. Hinatak agad ni JP yung pagong and si Carl TZ hinanap niya kagad si Demon Kite kasi alam nila meron real world manipulation. Si Sanji naipit si Demon Kite nung nawala na yung jungler ng Aurora. Doon na sana sila magkakaroon ng chance kunin yung pagong. Kaso men, si Yue binagsakan agad si Sanji. Nag-micro-1 pa nga silang dalawa. Hinintay pa ni Sanji yung huling bagsak ng Feather Airstrike bago niya ginamit yung kanyang flicker down to the last second. Imagine mo, men, nabuhay pa si Yui dun. Sobrang tagal ng laban na yun. Nagkaroon pa ata ng 2 kalahating reset but another AOG dito sa baba. Si Doming Kite, nakalahati kagad ang kanyang buhay. Si Light, sinasakit dito yung kanyang sarili pero hindi mo pa rin siya nagamit din! Napatumba na naman si Light. Napakatindi na nagiging palitan na dito. And ang Team Liquid Philippines, Kite? JP! Yung Feather Nursing ay nagamit din. Pasok din with the revital. JP, matibay talaga ang TLPH. Pero aatrasan na muna dito ng Aurora. Mukhang tatahimik muna ang lanap doon pero mukhang may magpakan
na naman dito sa may bandang XP lane. Malitan lamang ni Sanford at ni Edward. Waves Fighter na nagamit na nga rin. Pero mukhang hindi naman magkakapatayan ang dalawang ito. Actually, medyo ano yun eh. Medyo parang Esmeralda Uranus yun eh. Parehas malala yung lifesteal or yung spellbomb nitong dalawa. But for TLPH, ito yung sagot nila doon sa hinain ni Wolf na Kiss to Victory para maiwasan mo yung double doming or doming double. Dalhin mo sa gold lane yung away. Oo, Chap, kanina pa nga nagkakaroon talaga ng mga suntukan doon sa may bandang ibaba. Pero mukhang lilipat na tayo sa may bandang XP lane dahil 15 seconds na lamang ay lalabas na ang pangalawang pagong ng larong ito. And via that expanding rivers ay maaasahan natin na agad-agad ding makakapunta ang mga miyembro ng Aurora and Team Liquid Philippines. Magsegundo bago ito lumabas, pero mukhang nagpa-farm muna ang parehas na junglers. Okay, ngayon hahatakin at iiwas muna itong Aurora. Oy, may tinamaan din! At hindi ata makakaiwas si JP. Mabuti na lang ay hindi rin ready ang Aurora para i-burst itong si JP. And hindi rin siya yung tamang tao para i-burst Light. Yan na, may angulo. Sino makakakuha, Carl? Oy! Paano na makakasecure? Ayan na, AOG, hindi na ikasa. Ngayon, si Demon Knight kailangan Hard! then yung penalty zone and AOG sa likuran. Dalawang agad na napatumba. Napakaganda na nagiging simula ng Team Liquid Philippines. Sumama na rin si Ohim para lang sigurado. Flicker penalty zone mula dito kay Sanford. Kaduluduluhan, nakahanap pa ng dalawa. Binibilisan nila yung laro dito. Pinapakita nila yung express ng Team Liquid Philippines na napakaganda ng start ng turtle take nila. Hinarangan na naman ni JP yung river na puwersang mag-recall si Dominic. Kahit umabot naman siya sa middle lane, pero once na umabot na yung TLPH doon sa turtle, kahit panahog si JP, blinitz nila yung turtle. Men, hindi lang Lord biniblitz pati yung turtle. Oo nga, at nasilip natin sa gold difference natin ng BPI na halos may tigli 500 to 600 na lamang ang mga miyembro ng Team Liquid Philippines. At sa pagsilip naman natin sa in-game equipment natin ng Infinix, ay papunta na nga tayo sa part ng Sky Piercer ni Doming kahit na siguro 1,000 pa bago mabuo. Yeah. Ito yung importanteng power spike para sa Aurora. Kailangan nila magamit yung mid-game tempo nila, especially with the front line, yung Fredrin, yung Lapo, and of course, yung magkaroon ng numero or yung stack ng Sky Piercer para kay Doming. Kahit kaso ang problema nila dito, ang lalaki ng muscle nung heroes ng TLPH. Saka lahat sila nakikinabang doon sa Revitalize kasi yung mga spellbomb na nakukuha nila, especially on Sanford, ay malaking bagay sa pag-sustain ng damage ni Doming Kite. Grabe yung pag-check push na yung ginagawa ni Doming dito. Alam niya na may nagbabadyang daan ang Team Liquid Philippines patungong gold lane. Nariyan na rin naman si Light. Take rotation. Kaya nakasilip lamang ang Team Liquid Philippines. Hinaantay nila pagkakataon. Nakita ni Sanji na may 2 tao na nagtatago doon sa may bush. Pero 15 segundo para doon sa ikahuling ang pagong na laban. Nahuli si Sanford! Sa may bandang itaas, Fed Earthstrike and the Brave. May idea na dito ang Team Liquid Philippines. Carl TZ to the rescue din naman. Gayon din itong si Sanji na nakaantabay sa mga miyembro ng TL. O maglalaban na nasa pwesto ang dalawang kupunan. Si Timon kahit ang hahawak para sa side ng Aurora Gaming. Pero mukhang ibibigay muna nila sa Team Liquid Philippines. Soft reset para dito sa Turtle. At mukhang magkakatingin muna parehas na kupunan around this Turtle area. Sinasayaw na agad nila to. Oo nga inilalayo din ni Demon kahit pinipilit hawakan ni Carl. Ngayon, papasok din si Edward. And yung previous partner gamit. Pero si Carlin pa rin na nagwagi. Habang si JP. Kung siya sa kupito niya sa kanyang sarili. Ngayon naman ay nakakuha na ng kill dito ang Team Liquid Philippines. Kailangan naman ito si Sanford. Pababa kanya buhay. Pero nakakuha pa sila ng isang kill. Nakadalawa na naman ng TL kasama ang pagong. Napakalinis nun pare. Pag magtatanong ka for Aurora, natin nakuha yung pagong. Kasalanan ni JP. Nag-dash yung men, ang nakasalubong na yung AOG nung Gatot Katya. And once again, TLPH, biniblitz na naman yung objective. Hindi nila hinahaya makapag-setup ang Aurora. At tuloy lang ang pagkuha ng mga objectives para dito sa Team Liquid Philippines. Makakatore din si Oheb doon sa may bandang ibaba. And looking at our Infinix in-game equipment, sumasakit talaga si Oheb pare. Papunta na siya sa kanyang third item, 8 minutes in. Ang mahirap dito is yung damage dealer ng Aurora ay nakadepende kung kaya nila ma-hold yung mga frontliners. Aside sa ang lalaki ng muscle ng kalaban namin, ang lilikot din. Imagine mo yung backshot nag-drive and one direction lang yung barrel ng Rhapsody. And even si Oheb, napakarami niyang dash sa loob ng teamfight. Sa Aurora, importante talaga sila. Sa kanila naman, sila yung mag-set repeats. In fact, sila pa nga ang papasok sa loob ng jungle ng Aurora. Demon Knight! Okay, natamaan si Demon Knight dito. Kailangan niya na umatras. Wow! Yung Hawk and the Bloody Hand to the rescue na rin naman itong si Sanford. Pero mamamaan na kagad si Demon Knight. Na napag
Zamanford pero hindi makakapit na dito ni Oheb. Ayun naman si Sanford ay naka-zone pa rin. River Liberation na gamit. Flicker ay na-force na rin para kay Sanji. Napakalinis ng pag-ikot ng CLPH. Carl! Natapos sa pananalasa at nag-snapit. Iwas-iwasan ni Domengkite pero hindi na maiwasan ang pagsugod at nag-snapit ng TL. Si Edward ata yung may ipin. Diretso lamang si Oheb sa kanyang mission. Previous Spider na hinatag. Zamanford as well. Pero nandito pa rin ang pulutong ng TLPH. Pero magdidesisyon na sila na umatras pa. Team Liquid Philippines, 2 minutes silang sa ilalim ng tore. Oo, grabe yung pag-kite ng Aurora. Pero grabe din yung aggression ng TLPH. Buti nilang may na-hook. Si Light nakuha niya si JP. Kaso pagka-hook ko si Ben, napindot yung revitalize kagad. Kaya medyo matagal yung, yung oras na tinik ng Aurora para patayin si JP. Now this is the Lord Dance na hinihintay ng Aurora. Panibagong setup. Kaso problema nila, men, nagiging problema na yung Eve. Dati, sila lagi yung gumagamit ng Eve. Ngayon, nararamdaman na nila yung ginagawa ni Yue. At ibang klase din naman kasi mag-Eve dito si Sanji. Currently 2-1-7. Our finals MVP from last season of MPL Philippines. At sinisimulan na nga ng Team Liquid Philippines ang Lord na ito. Ito ang pinakaw ng Lord ng ating laro. At nariyan naman si Timon Kite para sumubok mag-contest. At nag-conceal na nga dito. JP naghahanap ng potential na play. Finds Yue doon sa may bandang kilid. Pero mukhang hindi pa nila i-reset ang Lord na ito. JP ang sinasunod naman. Pero nandun yung flicker and the penalty zone. Dalawa na huli ka dito with the bakong. With the Lord pala. Pero si JP ngayon ang hinahabol din. And this time ay si Timon Kite ay lalayo na. Ang ganda na naging atake doon at CLPH. Pero gusto ko i-comment, pre. Yung penalty zone, parang pa-fade away, pa-side away ata yun eh. Oo, talagang alay buhay yung ginagawa ni Sanford dito tsaka ni JP. And nagaganda nung kanilang mga sets, especially with the penalty zone. Yung AOG, hindi makapwesto si Demon Guard. And unfortunately, medyo bitit kasi yung bawi. Kasi parang kung ikaw si, kung ikaw si Light tsaka si Domengkite, even if ibuhos mo lahat, parang hindi sapat. Napakakunat din kasi pag madaming miyembro na tamaan ng isang Tirisda, bumabalik yung buhay with the penalty zone, of course yung spell vamp din. And of course yung passive na rin ng isang Tirisda na talagang nagpapakunat sa kanya. Looking at our gold lane difference ngayon, makikita natin na lumalamang na nga talaga sa pera si Oheb all the way to that 1K mark at tumataas na rin ang gold lane ng Team Liquid Philippines. A 5.6K deficit para dito sa Aurora Gaming at patuloy pa nga nagpupush ang unang lord ng ating laro sa top lane. Nag-aantay pa tayo ng potential game-winning teamfight para dito sa Aurora, pero para bang hindi sila makahanap ng butas sa Team Liquid. Yun kayo mahirap na parte dito eh. So far ay wala pa tayo nakikita rin magagandang hook and bloody hunt para dito. Kasi nga nahihirapan sila dun sa pagsubsubi ng TLPH kasi kung may mahuli sa kanila, ready sila lahat sumubsubi. Yeah, grabe yung consistency na ginagawa ng TLPH. Parang telegraph yung laro nila every single time na open yung angulo. And as long as di kailangan mag-set ni Sanford, si Carl, yung naka-Domengkite duty, tinatangke niya lahat ng mga Rhapsody mula sa bala ni Domengkite. And this makes it awkward for Aurora to actually fight kasi kahit palabanan mo yung backshot, may damage reduction yan eh. Ipapop niya lang yung Tortoise Poisons. Tapos ang kasunod niyan, AOG na may penalty zone. At yun yung pinakamasakit, no? Yung flicker na burn na nga rin dito kay Domengkite. The moment na makulong si Domengkite sa loob ng AOG and penalty zone, parang pwede mo nang ilista the moment na walang flicker ang isang marksman. Kaya naman sa isang minuto nga, antayin natin bago lumabas ang pangalawang lord na ito, ay mukhang nang umaagaw na ng napakaraming resources ang side ng Team Liquid sa Aurora. Inuubusan na talaga na. Ang hirap pa naman pagka yung isang friend rin ay hindi nakakakuha. No, hindi na nga naging maganda yung kanilang early game. Hindi pa siya nakakakuha pa ng panibagong mga items dito. Nakaasahan na lang nila dito mamaya si Domengkite at si Yue na kailangan pa nilang protektahan kasi daming tumatalon sa mga miyembro ng GL. Tsaka ang main difference between the strategy of these two teams is si Oheb hindi kailangan proteksyonan ng Liquid Philippines. Habang yung Aurora kailangan nilang proteksyonan si Domengkite kasi ang daming tumatalon sa side ng TLPH. And even if i-threaten nila yung buhay ni Oheb, sabihin natin matalon na siya ni Edward, mabagsakan siya ng Predator Strike, may sayo kasi eh. May Zaman Force and yung mobility na pwedeng ilabas ni Oheb dito. Kaya niyang micro-end yung mga tatalon sa harap niya. At tignan natin kung ma-micro pa nga niya as we head on towards the second lord of the game. Kung saan mukhang mauunang pumwesto on Team Liquid Philippines with the side of Aurora Gaming na mukhang hindi naman i-give up ng basta-basta ang lord na ito. Once again, all objectives kung sa isang bagong ay napunta sa kamay ng Team Liquid Philippines. Ayaw sumubo dito ni Timon Kite. Gusto nilang makita na sumubok baka ang ng lord.
Nagugulong-gulong si Cortese, nag-aabang yung hook and block. Yun na nga, sa may bandang likuran, nakakagat. Pero yung real manipulation na nagamit din. Habang si Demon Kite ay namatay. Ngayon naman nagsisama na baba ng buhay. Flicker from Edward. AOG, flicker din. Inabitawan ni Doming. Atras muna si Edward. Kailangan na mag-atrasan ng Aurora dito. Kasi yung Stampede ay naroon na. 7.4k gold lead. Diretso pa sa Lord. Tingnan mo naman, tatlong patent spell din na nawala para sa side ng Aurora Gaming. May Lord pa ang kasama para sa Team Liquid Philippines. Midnight, may nakita tayong play. Nag-flicker kain ang ating regular season MVP na si Light. Was it a slight disconnect on the side of Aurora? I think yun talaga yung plano, pigilan yung pagbangga ni Cartesi. Kaso, mabuti yun Sanji. Pero ang isa talagang malaking problema ng Aurora is yung Jumpman. Pagka-flicker, nakita mo may marka kagad. Yung lupa, laging naka-ready si JP. And tumalon din si Sanford. And si Sanji, napakaganda rin yung placement. May nung real manipulation. Parang 3 to 4 seconds na nakalock doon sa gilid at the edge of the RWM, and libre yung pagsayaw ni Oheb. Nakakatakot ang isang Team Liquid Philippines kapag nakakalibre ng sayaw si Oheb on this Harith. The Harith on the hands of Oheb is probably within top 3 all-time Harith dito sa loob ng MPL Philippines. Sobrang comfortable na ng taong ito sa pick na yan. Throughout the history of this pick, Age of the Crown pa lamang ay hawak na niya yan. At ngayon ay nagmamarcha na ang pangalawang Lord na ito sa top lane. Anong inhibitor turret kaya ang pakabagsak? Mukhang pinakauna sa top lane. Real with manipulation. AOG! Tinama ang kagad si Light! -1 kagad ang naging call dito ng Team Liquid Philippines. Kailangan na maglayuan ng Aurora. Basag yung Torres sa itaas. Ngayon Gitama magiging target nila. Taunt is there. Andun na rin yung Abraxas Rat. Mag-iba pagpuwersa ang TLPH na umatras na muna. Pero napakaganda depensa ang pinamalas ng Aurora. Ito talaga yung marke ng Team Liquid, yung express. Yung pag nilalaro nila no hesitation, basta makita nila pwede, tatalon kagad sila. Edward! Ayan na, may tatalon din ata dito at natunaw kagad! Itong si Edward! Sanford! Yung ultimate mula dito kay Sanford. Kailangan na magtrasa dito ng Aurora. Unti-unti bumababa ang buhay ni Demon Kite. Ang baba na rin ang buhay ni Doming. Pero si JP ay maiipit. AOG ay nagamit! Buhay pa rin si Dad! Pero si Yue habol sana. Mabuti na lamang ay nandoon si Sanji para maprotektahan ang kanilang kritikal na miyembro. Grabe yung pinapamala sa Stampede ng Liquid. Still a spectacular defense para dito sa side ng Aurora Gaming. Biruin mo, close to 9,000 ang gold lead na hawak ng Team Liquid Philippines. Pero isang inhibitor turret lang ang nakuha nila. Ang ganda ng timing ng energy eruption mula kay Demon Kite. Pagpasok ni Sanford, hindi na siya nakagalaw. And naka-layer pa yung stun na nanggaling kay Yue. Kaya naman di ganun kaganda yung pag-punish dito ng TLPH, and depensahan pa yung middle lane tower. Pero kita natin yung essence, man, yung team fight ng TLPH. It's so overwhelming for Aurora, lalo for Doming Kite kasi ang dami nangyayari sa clash. Ang hirap din if you're Doming Kite. Isang flicker lang makakawa mo. Pero 5v1? No! 2v1! Nandito na yung cavalry! Tinamaan yung AOG pero si Demon Kite ata ang tatamaan ang lintik dito at na-hook pa nga! Jimmy buhay pa rin! 1-for-1 magiging palitan! Buhay pa rin naman ang mga damage dealers dito ng TLPH. Yung Lord ay mabubuhay na in 15 seconds. At si Demon Kite parang i-rush to ng TL, pwedeng hindi siya umabot Oo, most likely nga hindi naaabot dahil kailangan din alagaan yung wave doon sa may bandang top side. Pero maraming pwedeng mangyari sa sunod na 15 seconds ng ating laro. Lalaban pa kaya ang Aurora for this Lord? Medyo mahirap yan kasi wala silang jungler and TLPH. Nakuha na nila yung punishment na nila. Pwede sila mag-turn dito Oo, and si Yue, may mga moves din siya na inalalatan. Tulong na si Cortese. Binugaw lamang ang Northern Lights. And Team Liquid Philippines, sobrang nagiging perfect yung mga Lord dance nila dito Kakaibang ano to, men, kakaibang era to. Cartesi setter. Setter era. Siya na yung setter. Hindi lang siya taga frontline, hindi lang siya taga tangke. Sabi ni Carl, sige ako na magsisimula ng laban. And that's insane to think na throughout the eras of Carl TZ, nakita na natin yung pala assassin god na Lancelot in M2 nag-adapt into a Fredrin man around season 10, season 9 ng MPL. At ngayon nagbabalik tayo na kaya niya yung parehas na yun sa game na ito. At kitang-kita yan sa kanyang backshot performance. Sa ngayon ay papasok na sa base ng Aurora. Team Liquid Philippines continues the siege. May Lord sa taas. Nagpadala sila ng 3 miyembro sa gitna, 2 sa baba. Mukhang makakadepensa pa naman dito ang Aurora Gaming. Pero si Oheb at ang buong kumanan ng TLPH ready din mag-dive. AOG, alisan muna mga miyembro ng Aurora. Ngayon naman ang Lord ay nasa may bandang itaas pa rin naman. Mabilis lang nilang matutunaw ito. Meron pang next wave. Pwede pa mag-ground pound. Manipulation, may hook din. May sasagutin si Light. At si JP nakakuha na ng Torre. Edward! Ang buhay ni Sanjay.
my Wow. goodness, 1-for-1 lang ang naging palitan. Pero may Torre naman nakasama ang TL. But imagine that, sobrang laki ng gold lane ng Team Liquid Philippines. A 17-minute Lord, pero nakaka-trade pa rin ang Aurora. Nagiging malaking problema na yung Feather Strike ni Yue. Binabagsakan si Sanji. Actually, yung RWM napakaganda pero hindi rin nagtagal mula doon sa Eve kasi Yue, nahanap niya yung kill kay Sanji. And after that, na natin nararamdaman yung kunat ng Fredrin and yung kanyang mobility and control sa may frontlines. Nabibigyan talaga ng spasyo si Doming Kite na bumarel-barel. And for TLPH, honestly, si Edward, even though kaya nilang patayin, parang nauubos na yung resources. And in terms of prolonged team fight, kapag na-survive ng Aurora yung RWM and real-world manipulation, lamang sila sa batuan na skill. Oo. And siguro no, yung pinaka-cherry on top na dito for the side of Aurora kung mapitas sila si Oheb. But so far, napakaganda ng laro ng Filipino Snipers sa ngayon. A perfect game para dito kay Oheb. Sa huling beses na na-check ko yun, 9-0-5 on this Harith. At nakapag-purify pa nga. So kung sakali no, napakahirap talagang huliin if you're Aurora Gaming. Pero yun naman kasi talaga ang challenge. Si Oheb ang kailangan hanapin ng Aurora Gaming. Yeah. Actually, dalawa si Oheb at si Sanji. Yeah. Kasi ito talaga yung masasakit na damage dealers on the side of TLPH. Pero kalmado lang ang Aurora. Ginawa na nila ito noong isang araw. Out of the series ng TLPH, 13k yung gold lead na binaliktad nila. And this time around, unti-unti nararamdaman natin parang napipigilan kahit paano ng Aurora yung onslaught ng TLPH. Imagine, game 1 pa lamang tayo ay umabot na ng 20 minutos. Grabe. Itong grand finals natin. Ladies and gentlemen, itong dalawang teams natin, ang representatives for M7 at gutom pa rin ang dalawang kupunan na to na makuha ang MPLPH Championship. This is going to be the first Evolve Lord of our game. At alam naman na natin, notorious ang Evolve Lord sa pagtapos ng mga laro. Yep, and ito na yung Filipino Lord Dance. Actually, map dance na nga yung ginagawa ng dalawang teams natin. Ang dami ng variable dito, yung slow push or yung slow lane sa kabilang side ng Lord, yung control sa river, sa mid river and pati na rin yung bush. And of course, yung jungler appearance sa mga Lord. Hanggat wala nagpapakita ng jungler dyan, pareha sila walang pake sa Lord. Alam din nila na lugi sila kapag hindi nila pinansin yung bottom. Ngayon ay magre-react na doon itong si Edward. Lord ay available na. At isisi mo na ito. JP. Si Demon Kite ay sumisilip din. JP, inigaan mo na magkakataon. Nakita na ni Demon Kite ito. Si Salvo ay tuloy-tuloy din. Gugulo-gulo si Carl. Sino kanya magiging target? Nandun yung hook. Pero ayaw niyang kagatin. Sino ang kanyang kagatin? Si Sanji, free-hit din sa may madalikod. Si Oheb ay babalik din sa Lord. Ngayon ay babalik din ata ang TLPA. Si Demon Kite ay may ipit din na mag-isa. Ayun lang! Kasabay pa nga ng manipulation. Pwede relation pa mula kay UAA. Tinamaan yung dalawa! At kinamaan din si Demon Kite pala ang jungler dito ng Aurora. Ngayon naman si Salvo na baba ng boy. Meron na siya importante dito. Si Light ay matutunaw din sa kamay ni Oheb. Papasukin na rin si Tommy Kite. Nakapag-winter count na rin. Pwede naging importante dito si Sanji at mabubuhay pa ang TLPA. Oh my goodness! Kailangan na magnatrasa ng Aurora. Dalawa na lang ang natitira sa kanila. At may wave pa sila sa gitna. Inaabangan na lamang nila. Yue goes down! Nakapatay na naman ang TLPH. At sa kanila lang ang Game 1. Game 1 secured.